Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. So ako po ulit sa ka-vlogger Brother Joel Padilla. Lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po muli ay magsama-sama upang patuloy po mga pag-aaral ng kanyang salita. So muli ko po kayong inaanyahan na dalhin po natin ating banal na kasulatan kasi ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking masasabi at pang katotohanan naman. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po yung samahan sa pag-aaral. Bigyan niyo po kami katalinuhan at pagkaunawa. Inanyahan po namin ang Banal na Espiritu sa mga oras na ito siya sumasa amin at patawad sa mga kasalanan na nagawa. Pagpalain kami mula sa makikinig at manunood, alang-alang sa aming Panginoon Jesus, siya aming pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga ka-vlogger at mga kapatid, kumusta po ang inyong mga buhay? At maganda po ang ating pag-aaralan ngayon sapagkat ang pamagat ay, yan nakita nyo naman sa screen, ang dakilang pangako. Ayan. So, kung ating babalikan ang buhay ng ating mga magulang, kung ating titingnan yung Genesis chapter 3 verse 15, pagkatapos na sila Adan at Eva ay nagkasala o magkasala, meron pong ipinangako ang Diyos. At ano ang kanyang pangako? Ito yung magandang balita. Ang kanyang pangako, kayo o si Satanas ng babae ay si Eva, laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Kaya, ang labanan natin ngayon ay pakikipagdigma, hindi doon sa mga ahas na gumagapang ha. Yung ahas doon na tinutukoy ay si Satanas na kung saan maglalaban-laban ang lahi ni Adan at ni Eva na kung saan ito ang labanan ng spiritual na ating kalagayan po ngayon. Ano po? Sabi pa nga po dito, ito si Jesus ang dudurog ng ulo mong iyan. So, yung tinutukoy ditong ito po yung si Jesus ang tinutukoy na dudurog sa ulo ng kaaway. At ang sakong niya ay ikaw, Satanas, ang tutuklaw. Sa paanong paraan? Ito yung time na kung saan si Jesus Christ, nadurog niya ang ulo ni Satanas noong naipako na sa krus. At ito yung time na kung saan tinalo ni Jesus si Satanas. At ito din yung time na kung saan yung si Jesus ay pinarusahan sa krus, yun din yung time na kinagat ang kanyang sakong. Pero kung atin pong titingnan ay hanggang doon lang siya sa kagat, hindi naman lumaganap ang kanyang pagkagat o ang kamandag. Kasi pag-ahas, may kamandag yan, pero hindi niya natalo ang ating Panginoon Hesus. Bagaman niya, nakagat niya ito, pero nabuhay ang ating Panginoon Hesus at doon ipinakita ng Panginoon Hesus na walang kapangyarihan ang kamatayan o ang kasalanan kung saan tayo ay lumapit lang sa ating pong Panginoon Hesus. Okay po. Sabi po dito, kung ating titingnan yung kalagayan ng ating sinaunang magulang, alam naman natin, sinabi ko nga, nagkasala, pero to the rescue agad ng ating Panginoon Hesus. Ganun niya tayo kamahal bawat isa. Kaya habang inaantay nila yung tunay na darating, which is si Jesus, ay meron munang pasiuna, ay partial na ginawa na kung saan sumisimbolo ito sa ating Panginoong Hesus. So, ito yung kordero na ang korderong ito ay siyang pangbayad. At ito nga yung ginawa niya mula kay Adan at kay Eva hanggang sa time po ni Moses ay makikita niyo po diyan na yung sa nasa ilang sila ay ginagawa nila yung ritual na kung saan sinisimbuluhan ng isang tunay na darating, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kaya pag nagkasala ka nung unang panahon, magdadala ka ng tupa dun sa pare at ikaw mismo ang gigilid ng liig ng tupa. At ang tupa na yung pipiliin ay yung yung sakto pa, kung anuhin ay parang nagbibinata na tupa. Yan. So hindi pa siya naka-breed sa ibang hayop. Kung dalit sabi, lalaking tupa na wala siyang kapintasan, wala pa siyang ginawang ay lagpas doon sa sinasabi po na dapat na dalhin na tupa. Kaya napakahalaga na maunawaan natin dito na ganun po tayo kamahal ng atin pong Panginoong Hesus. Okay po. At alam naman natin na yung tupang iyon ay sumisimbolo kay Jesus Christ na siya din yung pako doon sa cross. So sa malawak po na pag-aaral nito ay medyo mahirap po ito. Okay po. Ano ang isa sa itinawag ng Biblia kay Jesus? Ayon po sa John chapter 1 verse 29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya siya yung sinisimboluhan ng kordero. Si Jesus ang kordero ng pahayag kung atin pong titingnan. Sabi po nga sa katanungan, ano daw ang ginagawa ni Jesus para sa atin? Ang sagot po ay nasa Apocalypse chapter 1 verse 15. Tandaan niyo ito. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan.
See? Kita niyo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon Jesus. At ang sabi pa, sa madaling sabi, ano ang ginagawa kay Jesus na kordero ng Diyos? Ayon sa Apocalypse chapter 5 verse 12, karapat-dapat ang kordero na pinatay. Sa madaling sabi, siya yung namatay, kapalit na dapat tayo yung mamatay. Ayon pa nga dito, ano ang paraan upang mapatawad ng Diyos ang kanyang mga ang mapatawad ng Diyos ang tao sa kanyang mga kasalanan? Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, ito ang pagsasabi, yaong hindi nakakakilala o nakakikilala sa kasalanan ay kanyang inaaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya ay katuwiran sa Diyos. Kaya makikita mo dito na ang ating Panginoong Hesus ay siyang gumagawa ng paraan upang ang bawat isa sa atin ay mapatawad po sa ating mga kasalanan. At ang swerte natin, bakit nung nagkasala ang tao, hindi na tayo pinabayaan ng Diyos na bahala ka na dyan. Sabi pa nga po dito, ang ating Panginoon Hesus ay siyang nagbata sa ating mga kasalanan. Ano pa, ayon nga sa pag-aaral, ang pagluha daw ng ating Panginoon Hesus ay may kahalong dugo at ang kanyang pawis gayon din. Dahil hindi biro ang kanyang kakaharapin. Pero dahil nangingibabaw nga ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, tiniis niya yon hanggang sa kamatayan. Ngunit hindi nga siya namatay dahil siya nga po'y muling nabuhay. Kaya bawat tao na kagaya mo at kagaya ko, tumingin ka lang kay Kristo at sampalatayaan yung kanyang sakripisyo. Natanggapin natin siya bilang isang personal na tagapagligtas. Okay po? Ang sabi pa nga po dito, kaya ba nating iligtas ang ating sarili mula sa parusa ng kasalanan? Actually, ang sagot po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ang sabi po, sapagkat sa biyaya ay kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So, hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya ito nga yung sinasabi ko ng mga Adventista, hindi kami sumusunod sa kautusan para maligtas dahil ang nagliligtas sa amin ang aming Panginoon Hesus. Kundi, sinusunod namin ito kasi ito yung bunga ng sakripisyo ng aming Panginoon Hesus. Bunga ng pag-ibig namin sa Kanya. Ito yung bunga ng naligtas na tao na tumanggap sa ating Panginoon Hesus. Okay po. Sabi pa nga po dito, kung inyong titingnan, ito yung isang free gift na binigay sa atin ng ating Panginoon Hesus. Isang regalo na kung saan libre. At ang kahilingan na nito sa regalong ito ay tanggapin mo. At siyempre buksan mo. At kung ano yung sinabi sa Biblia, hindi yun ang pananampalatayaan. Ito yung time na kung saan tanggapin mo ang ating Panginoon Hesus. Na siya ang nagsikripisyo sa iyo. Na siya ang naglinis sa iyong kasalanan. At dito lamang lahat ng Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus at tinanggap yung kanyang sakripisyo na kung saan tanging ang kaisa-isang anak ng Diyos na kung saan siya ang nagbayad sa bawat isa sa atin. Okay po? Ito po yung mga hakbang sa ikakasumpong ng kapayapaan ng pag-iisip. Okay po? Ito po. Una, tanggapin mo si Kristo ayon sa Romans chapter 3 verse 23. Pangalawa, sabi po ito, sapagkat ang lahat na nagkasala ay hindi nga nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? So, tanggapin mo lang si Kristo para makaabot ka doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi tanging si Kristo lang ang daan. Ano po? At, ayon nga sa Gawa chapter 16 verse 31, ito yung pangalawa na kung saan ikasusumpong ng kapayapaan ng pag-iisip. Maniwala ka. Ayon sa Gawa chapter 16 verse 31, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kahit gaano mo kasama, kahit gaano mo ka makasalanan, kahit gaano mo ka kasahol na tao, ay patatawarin ka. Sampalatayaan mo lang ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo, ipahayag ang kasalanan. So kung tinanggap mo siya, ang ating Panginoong Hesus, sabihin mo sa Kanya ang iyong mga pagkakamali at talikuran ang mga bagay na ito at mamuhay ka na kung saan kasama mo ang ating Panginoong Hesus. Ayon nga po sa John chapter 1 verse 19, ito po ang pagkasabi, kung ipinahahayag natin ang ating makasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Kaya napakaswerte po ng bawat isa sa atin dahil mayroong Diyos na handang magpatawad po sa lahat ng pagkakataon. Ayon nga sa 1 John chapter 1 verse 9, at tayo'y nililinis sa lahat ng ating kalikuan. No? Swerte natin, Wala ka ng ibang pagsakripisyo pang gagawin. Lumapit ka lang, magpahayag.
hingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ka na, maging malinis ka na. So, ito po yung mga hakbang sa ikasusumpong ng kapayapaan ng pag-iisip. Kung ikay nag-aalinlangan, papatawarin pa kaya ako? Napakasimple lang. Tanggapin mo ang ating Panginoon Hesus, yung kanyang sakripisyo, kasi aminin mo sa iyong sarili na ikay makasalanan. At the same time, maniwala ka doon sa ginawa ng ating Panginoon Hesus. Pangatlo, ipahayag ang lahat ng iyong kasalanan at magpasya ka na magpasakop sa Kanya. Ito yung magandang balita. Sabi nga sa Apokalipsis 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig o duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ang pangako, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, ganun lang ang kahilingan ng ating Panginoon Hesus. Sabi nga sa isa pang katanungan, ano ang dapat nating pagpasyahang gawin upang lubos na mapawi ang ating mga kasalanan? Ito po yun. Sabi sa Gawa, chapter 3, verse 19, kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So sa pagsisisi, magbubunga itong pagsisisi. Hindi ka nagsisi na bumabalik sa kasalanan. Ang pagsisisi, nagbubunga ito sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, which is, yun yung 10 utos. Ito ang pagpapakita na tunay na pagsisisi. Okay po. John 3:16, sapagkat ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O, di ba? Yan. Sabi po dito, sa pagtanggap kay Jesus, ating tinatanggap ang kaloob na buhay na walang hanggan. Sa panahon na ito, tinatanggap ba natin Panginoon Jesus? Amen. Ito ang pagkakataon na tanggapin po natin siya. Ang sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 12 and 13, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya yung ibinigay ng Diyos sa atin, tanggapin natin ito dahil ito'y kaloob sa bawat sa atin. Whether gaano ka makasalanan, ang mahalaga dito, lumapit lang tayo sa Niya, talikuran niya kasalanan, hingi natin ang tawad ng ating sarili sa Kanya at tanggapin tayo bilang isang pinangakuan na magkaroon tayo balang araw ng buhay na walang hanggan. Ang sakripisyo ng ating Panginoon Hesus ay hindi yan partial, kundi lubos na kung saan katubusan sa lahat ng kasalanan. At matatanggap ito ng lahat ng tao oras na siyang tanggapin sa iyong buhay. Kaya ito yung pagkakataon na tanggapin mo siya, panghawakan mo ang kanyang mga kapangako. Yan. Ang Panginoong Hesus ay nananawagan sa bawat isa sa atin na kung saan kapag ka nagpasakop sa Kanya, wala siyang pag-anilangan na Kanyang tutulungan ka at aakayin ka at Kanya kang kakalingahin bilang isang anak niya. Okay po? Kaya sa mga oras na ito ang ating mensahe na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang tanging pag-asa lang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa aming napag-aralan. Itanim niyo po ito sa aming puso't isipan. Ikintal niyo po ito. Amin pong tinatanggap sa mga oras na ito, kasama ng nakikinig at nanonood, na ito'y aming may isa kabuhayan. Umaasa po kami na magpatuloy ito at talikuran namin kasalanan kasi alam naman namin kami nagkasala laban sa inyo. Kaya linisin kami at patawarin kami at tulungan kaming mamuhay kami na kung saan kasang-ayon doon sa kalooban ng aming Panginoon Hesus. Walang iba kaming basihan kundi ang pagsunod sa 10 utos. Ito po ang aming hiling. Sa pangalan ni Jesus na siya ang pong tagapagligtas. Amen. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panunood. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Hesus. Ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang tunay na kaligtasan ay nasa sa Panginoong Hesus lamang. Maraming salamat po. Bye-bye!